Hello mga pre, welcome back to my channel. Ngayon nandito tayo sa bahay ng kapatid ko. Pumisita kasi ako dito. And napabilib lang ako dito sa mga improvised mga gamit niya. Very creative kasi yung mga ginagawa niya. Kaya excited na akong ipakita sa inyo kung ano-ano yung mga gamit na ini-improvise niya. Naka face mask tayo ngayon dahil nasa pandemic pa tayo, for safety purposes lang. So ito mga idol, so ang una, itong improvised tripod na ginawa niya. Lapitan natin ng konti. Ayan, gawa ito sa mga sanga ng puno, tapos itinali yung tatlo, tapos ito yung lagayan ng cellphone dito sa tire wire na ito. So yan, hindi na kailangan bumili ng kung anong mamahaling tripod. Halimbawa ganito ang gagawin, lagay mo dyan yung cellphone, ayan. So mayroon ka ng improvised tripod, hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Halimbawa ganyan. So ito, halimbawa yan. Pangalawa, ito napansin ko, itong walis na ito, walis tingting, yan. May design din itong hawakan, oh. Yan mo. Kamay yan eh. Yung tatlong daliri nakasarado, tapos yung hinlalaki, number 1 ang sign. Yan ang pagka-creative talaga ng pagkagawa. Yan. Ito yung sinasakyan ng witch. Kaya ganyan ang direction pag lumilipad. Ayan. So, sabi niya, dalawa daw itong ginawa niyang tripod. Itong malaki at maliit, yung isa. Kaya, saan ba yung maliit? Aray. Ito. Ito yung maliit. Ito, may welding machine dito kasi nagpapagawa kasi siya ng bahay. Kaya yan, nakaset up yung welding machine. So, ganito. Testing natin yung maliit. Kung anong. So, ganyan yung maliit. Halimbawa, yan, bubuka mo yung isang paa para pumantay, yan, ganyan. So hindi ka na kailangan gumastos ng malaking halaga para dun sa tripod. Gumawa na lang siya ng sarili niyang version na gawa sa kahoy. Kaya nang nakikita niya ito sa sanga ng puno, hindi talaga yung puno kasi sayang kung puputulin, bawal pati yun. Kaya mga sanga lang ito. So sa simpleng paraan, nakakagawa pa rin ng kapaki-pakinabang na bagay. Creativity lang ang kailangan. So ang susunod, so ngayon ito yung welding machine. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, yung welding machine na mga product na nandito sa atin sa Pilipinas, nakaset up na yun na 220 volts. Ito halimbawa papakita ko sa inyo. Ito yung mga sa live connection nya. Ito may nakalagay na 220 volts. Tapos ito yung live, ito yung positive kumbaga. Ito naman yung negative. Tapos merong 440 volts. Hindi natin kailangan yan kasi gaya na nabanggit ko kanina, 220 yung standard dito sa atin sa Pilipinas. Although hindi lahat. Alam naman na ito ng karamihan, although para lang dun sa mga hindi pa nakakaalam, dito sa atin sa Pilipinas 220 volts, gaya na sabi ko kanina, paulit-ulit. Tapos sa ibang bansa kasi mayroong gumagamit ng 110 volts. Kailangan natin gumamit ng automatic voltage regulator. Dito sa kabilang side ng welding machine, nandito yung dalawang connection. Ayan, nakita na, promote pa yung Powercraft na brand. So dito sa dalawang cord na ito, itong isa ay papunta doon sa electric rod, yung sa handle ng welding. Ito namang isa ay para sa ground. So ngayon ang ginagawa niya,
habang ginagamit ito, kailangan itong ground na ito ay nakadikit doon sa bagay na wiwildingin mo. Obviously metal yon kasi welding ito eh. Ngayon papakita ko sa inyo yung ginawa niyang improvise na mas mapadali yung top niya ng ground. May iba-ibang uri, gaya nito. Halimbawa ito yung ground metal. Kailangan mo itong, kung ito ang wiwildingin mo, itong part na ito, itong deformed steel bar na ito, nakadikit itong ground sa bagay na wiwildingin mo. Dahil ito ang wiwildingin natin, itong deformed steel bar, kailangan natin nakabit ito dyan. Pero yan ang traditional na ground installation. Yung iba gumagamit ng clip. So halimbawa kailangan weldingin ito, i-clip lang dyan yung ground ganyan, tapos proceed na dun sa welding process. Pero dito sa ginawa niya, ito gumamit siya ng magnet ito ng speaker, sirang speaker. Sa halip na itapon na lang dahil sira na, nahanapan pa rin niya ng pakinabang. Kinuha niya yung magnet sa loob ng speaker at ginawa niyang pangkabit dito sa ground ng welding machine niya. So ganito ang process na mangyayari. Ginawa niya, dahil may magnet siya, dinikit lang niya ng ganyan, tapos proceed na siya sa welding process niya. So ganoon na kadali, mabilis lang na proseso. Ang kagandahan nito, nabibigyan mo ng panibagong pakinabang yung bagay na dapat sana ay wala na, patapo na. Ganun ka creative yung mind natin, lalo Pilipino. Ngayon papakita ko sa inyo paano gumagana. Una, bubuksan muna natin yung welding machine para tayo makapag-welding. So ganito yan, ito yung on and off switch. Ito may pihitan dito, mayroon yang 1, 2, 3, 4 depende sa power at lakas ng machine. So pag nakaset up sa 1, ibig sabihin ay mahina siya, para ito doon sa mga maninipis na mga plancha. 2, 3, 4 depende sa anong weldingin mo, anong kapal nun, anong thickness. So sa ngayon, dahil ang weldingin natin ay makapal na deformed steel bar, isi-set up natin ito sa number 5 or 6. So on natin. So yan, number 1 pa lang, pag on natin malalaman natin may power dahil umaandar siya at saka at the same time iilaw itong power button. So lakasan natin ang power niya. 4, 5, gawin natin 6. Susubukan natin, building tayo gamit yung improvised na ground. So ngayon, huwag nyo lang pansinin, wala akong protective gear dahil demo lang naman ito, hindi naman ako nag-welding, yung kapatid ko ang nag-welding. So ngayon, ito yung handle, parang crocodile clip ito eh. Ayan, ito iniipit yung rod. Ayan, susubukan ko. Medyo lihis ko ng konti yung camera dahil nakakasilaw itong reflect ng welding rod. Ganun ang process. Sa halip na magdikit ka pa, mag-install ka pa ng masyadong hassle na ground, ito na lang. Kung mayroon kayong mga sirang kung anong appliances o CPU man, halimbawa, o kaya speaker, so ganito ang gawin. Halimbawa ganyan, naalis halimbawa, hindi na gagana. Yan, patong mo ulit yung ground, tapos gagana na ulit yan. Ganyan. Kaya pala, naalala ko. Kaya pala itong baka nagtataka kayo, bakit ito ay rim at gulong ito ng motorbike. Bakit mini-welding? At saka bakit itong spoke niya ay gawa sa yari sa kahoy. Ito kasing hindi na kasi ito ginagamit, sira na. Tapos halip na itatapon o kaya nakakalat lang kung saan saan, ito ginawa pa rin niya ng paraan para mas mapakinabangan. Gumawa siya ng ganitong kahoy
para magsilbing spoke niya. Tapos nilagyan niya ng industrial bearing yung gitna. Tapos itong bine-welding natin kanina, ito yung magiging shaft nung gagawin niyang kariton. Ito ipapakita ko sa inyo kung ano yung kariton na ginawa niya. Ito dito ilalagay, dito ikakabit yung gulong, yung improvised na gulong dito. So ilalagay ito dyan, yung shaft na paganon, tapos yung gulong ganyan. Itong kariton kasing ginagawa niya, kasi nga dahil nagpapagawa siya ng bahay, kailangan niya ng ganito. The same time, ito hindi niya binili, scrap actually ito. Yan yung mga barrel, yung lumang barrel metal. Pinitpit lang niya yung ano para magiging ganito ang itsura, para makargahan ng lupa. Tapos gamit yung gulong na yon, yung winelding kanina, yun ang ilalagay doon. So mas mapapadali yung trabaho kaysa mano-mano na papasanin yung mga lupa, paalis doon sa kung saan man dapat sila itambak. Nga pala, ito pala, halimbawa ito wewildingin ko itong spot na ito. So gagamitin ko yung improvise niya na ground. Ito yon, ito yung magnet. Didikit ko lang siya, ilalagay ko lang siya dyan ng ganyan. Halimbawa dito. Nakadikit na siya dyan. Proceed na ako sa welding process ko, diretso na. Ganyan. Papansin nyo, masyadong malakas yung power. Dahil nga, gaya ng sabi ko kanina, ito ay manipis na uri ng metal. Gauge 20 yata lang ito. So ang setup natin kanina, kung naalala nyo, nasa number 5 o number 6. Malakas masyado, kaya hinaan natin. Balik nyo lang yung power supply nya sa 5 o kaya 4, halimbawa ganyan. So proceed tayo sa welding. So, yun lang mga pre, simpleng bagay pero nakakatulong ng malaki. At yung mga bagay na sira na, nabigyan ng bagong pakinabang.